Magsalita na kayo habang mabait pa ako. Ano, dali na! Sino sa inyo nagsumbong sa kanila? Sagot! Oh, saan ka? Saan pupunta si Doon? Sumusobra na kayo! Kayo to nang bully sa amin ng walang dahilan eh. Ano bang ginawa naming mali sa inyo? Tinulad mo, buwisit ka! Hoy! Kung ganun inaamin mong ikaw pala yung nagsumbong, tibay ng apog mo ah. Pero hindi, ayos yan, nagsalita ka na. Ngayon, patay ka na talaga. Yan ang napapala ng mga sumbongero. Dahil lang naman sa Equal Education Project kaya siya nakapasok dito. Mga mahihirap talaga, mahilig sa libre, no? Pero diba, mabait siyang anak since nag-drop out na lang siya kesa matanggal yung papa niya. Oo nga. Di ba subcontractor ng Hanmi yung electronics yung company ng papa niya? Oo. Kaya nga nakakatawa na kinalaban niya si Beck Jenna. Si Beck Jenna pa talaga. Tara na nga. Para sa kanila, kasalanan namin ang pagiging mahirap. Ikaw. Tinatanong mo kanina anong ginawa niyang mali. Wala ka talagang ideya. Kasalanan niyong ipinanganak kayong mahirap. Kahit wala naman talaga kaming ginawang mali. Kami pa rin daw ang dapat na magdusa. Talagang aalis ka na ba? Bakit magpapaalam ka? Akala ko wala na akong kaibigan dito. Di ba nga students tayo ng Equal Education Project? Sayang naman. Kung naging magkaibigan lang sana tayo agad. Sana makatagal ka hanggang graduation. Yung nagsumbong sa anti-bullying committee. Hindi ikaw, di ba? Ba't di mo sinabi yun? Bakit? Kung tinuro ko yung taong nagsumbong, may magbabago ba? Mauna na ako. Sobra-sobra na yung ebidensyang binigay ko. Wala pa rin ba kayo mapaparusahan hanggang ngayon? Alam mo, nagsagawa naman na ng investigasyon eh. Pero hindi naman ganun kaseryoso yung mga nangyari. Bilang mga estudyante naman. Ang ipanganak na mahirap. Baka nga kasalanan ko. Ipinanganak akong mahirap. Gusto mo bang hiramin to? Hindi. Okay lang. Halos magkapangalan tayo. Salamat sa panali. Pwisit, parang pinili nating ipanganak tayong mahirap.
ginagawa yung interview para sa student admissions. Ako talagang tinatanong mo? Di mo ba alam kung sino ako? Ang arte. Bakit? Sino ba siya? Alam mo bakit madalas may depression ng mga trust fund, baby? Pinanganak kasi sila nasa kanila na lahat. Kaya yun, boring na buhay nila. May nagtanong ba? Wala naman. Ay. Pero may volunteer work kasi ako ngayon. Baka kailangan mo ng tulong. Yossi, gusto mo? Hello, si Sodon to. May nagsisigarilyo kasi dito sa rooftop. Volunteer pero parang punishment lang sa kanya kaya napilitan eh. Pasabi na lang sa teacher in charge. Okay. Ikaw! Mas kailangan mo yatang tulungan sarili mo. Ay, buisit. Dun yun. Thanks. Sige. Oo, sige mamaya. Iaabot ko sa'yo ah. Baka nandito dito yun. Sabi ko naman sa chief ang city. Kung parang yung requirements eh. Trip. Oh, sige, sige. Ay, hassle. 3 oras pa. Nandito ka na, akala ko ako na lang gagawa lahat eh. Hoy, freshman Yuwin Gun. Ha? May mga tao talagang para magtrabaho at may mga hindi. Alam mo yan, anak ka ng isang CEO, di ba? Pero, mga estudyante pa lang naman tayo. Pantay lang tayo kaso may mga kumikilos habang yung iba nakatambay lang. Taga-chong damay, nagsasalita ngayon tungkol sa equality. Sige nga, sabihin mo nga rin yan sa mga Diamond Club. Buwis. Ano yun? Alam mo, magkaiba rin ang sitwasyon nating dalawa, okay? Ikaw, nag-volunteer ka lang talagang gawin to, kaya dapat lang na nandito ka. Ako, punishment lang sa akin to, kaya pasalamat ka nga, nandito pa ako sa harap mo. Proud pa siya. Ulitin mo nga sinabi mo. Freshman ka lang, senior mo ko, ha? Ano akala mo, di kita papatulan? Alam mo, sabi ng mom ko, hindi naman daw flex yung edad. Hindi naman yata volunteer work ang kailangan mo bilang parusa eh. Dapat sa'yo, inaambalos na lang eh. Sabagay, ako na lang kasi ang matino mag-isip dito sa school eh. Sira na mo pala yata yung ulo mo, eh. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ang sabi ko, para matuto ka, dapat... Ulit mo, ha? Itong campus nyo napakalaki. Saan ba kasi ginagawa yung interview ng student admissions? Kakaliwa ka lang doon. Sige, salamat. Hoy. Ano yan? Bakit may dala siyang timba? Baka hindi interview yung pinunta niya. Parang may tuturuan siyang leksyon. Leso ko yung mukha mo, eh. Oh, bakit? Ano? Ano? Oh, ano?
Bago mo unahin yung pangarap mo, ayusin mo muna ugali mo. Ngayon, isusumbong kita kay Mama! Hindi ka na totoong estudyante ng hango. Pumunta ka pa dito para saktan ng anak ko. Hindi ka talaga makontento hanggat hindi sira ang buhay niya, no? Sa tingin mo, hahayaan ko palabasin to? Mahirap ka na nga, wala ka kwentang bata ka! Ano, tapos na kayo? Ano yan? Tapos na kayong maglabas ng galit nyo? Ang lakas din ang loob mo, no? Anong gagawin mo kung hindi pa, ha? Tama na yan. Nagkaroon ng gulo ngayon sa interview hall dahil sa anak mo. Kung nais niyong ipagpatuloy ito, mas magandang sa labas na lang ng campus. Ano? Pasensya na, sir. Misunderstanding lang ang lahat ng ito. Ang anak ko walang kasalanan, pero itong baliw na batang to, ayos siyang tigilan. Yun ang totoo. Maniwala po kayo. Sinundan niya kami dito, tapos bigla na lang sinaktan ng anak ko. Anumang dahilan, ang Cheongdam International High School hindi tinotolerate ang mga ganitong klase ng eskandalo. Yun nangyaring kaguluhan kanina. Isasama namin sa student evaluation kung makakapasa ba si Kang Nayon sa school na to. Pinapaalam ko lang sa inyo. Ano? Pero, sandali lang, sir. Ay, Paano na yan ngayon? ikaw, itong tatandaan mo, peste ka. Lahat ng lawyers at connections ko gagamitin ko. Masiguro ko lang na wala kang future. Makikita mo, maghintay ka lang. Patay ka na ngayon, Kim Yain. Sige na, anak. Halika na. Let's go. Paano po naging grounds yun for expulsion? Eto, ang sino mang gumawa o mameke ng opisyal na dokumento para sa pansariling kapakanan, parurusahan ng expulsion. Nandito. Basahin mo. Malinaw sa Disciplinary Act. Ha? Nagpanggap ka pang student ng Hankook University para lang makapag-tutor ng bata. At alam mo ba kung gano'n nakaraming tawag ang natatanggap namin at ang education office galing doon sa pamilya? Pasensya na po talaga. Pag napatunayang ninakawan mo sila, may expel ka din naman. Kaya mas mabuti para sa yung humingi ng tawad sa kanila kahit magmakaawa ka. Sandali lang po, sir. Ano yun? Ninakawan ko sila? Huwag mo nang itanggi. Ang dami na nilang hawak na pictures bilang pruweba. Paano magkakapruweba kung hindi naman yun totoo? Ay, Hindi kaya si Kang Nayon. Hindi ako makapaniwala. Wala yata siyang konsensya. Hindi ako Sabi sa'yo, sinungaling siya eh. Di ba? Kasi, totoo naman eh. Hindi na ako nagtataka. Ang dali nga sa kanya magsinungaling. Grabe talaga siya. Kahit magaling siyang umarte, wala na siya magagawa. Sinabi. May lakas pa ng loob talaga siya. Hindi nga. Grabe, andito pa siya. Nakakapasok pa siya sa school. Paano siya nakakapagsinungaling ng ganun, no? Kuloin mo yun, di ba? Si Kim Yain, ang fake rich kid na nagpapasikat sa social media. Alam mo ba, doon sa brunch party, puro tungkol sa couples na engaged mula childhood yung usapan nila. Sabi pa nila yung mga kinakasal nagde-divorce in 10 years. Kaya paano kaya yung mga arranged marriage na sitwasyon? talaga? Ano ka ba? Hindi mo ba gets? Obviously, tayo yung tinutukoy nila. Sino pa ba? Tapos, yung second daughter naman ng J Distributions. Pa-inosente. Hi, hello. Pero ako, ramdam ko talaga na may mali sa kanya eh. Oo nga, yung second daughter ng CEO. Oo. Gusto mo ba siya? May iniisto kang babae, Wala, no? hindi babe. Ano ka ba? Sa school daw natin siya, oh. Pero hindi siya familiar sa akin, eh.
titingnan niyo feed niya, parang hindi naman siya basta kung sino lang. 'Di ba? Pero kung pareho natin siyang hindi makilala, baka hindi rin kasi talaga kilala yung family niya. Baka nagpapanggap lang. Pero for sure, mag-i-enjoy si Bekchena sa kanya. Gigil yun sa mga tinitake advantage ang school natin di ba? Hindi gigil, nandidiri lang. Kasi kung totoong privileged ka, hindi mo kailangan mag-show off. Sino ba yan? Gusto ko lang makita yung itsura niya. So ano, kilala mo ba yung girl na yan? Ano yun? Bigla na lang nawala yung mga post? Bakit? Kahit mag-private ka pa, hindi na mawawala yung ginawa mo. Hindi niya na nga bahay, naggamit pa ng damit. Para lang masabing mayaman siya. Akala mo rich kid, social climber lang pala? Kung ako yan, magda-drop out na lang ako. Mag-transfer na lang kamo siya sa Cheongdam kesa mag-drop. Ang funny mo doon. Sa bagay, sabi niya nga pinag-iisipan niya kung lilipat siya, di ba? Hindi naman pala sa kanya yung uniform. Akala mo ba tapos na to? Para lang alam mo, kakasuhan din ni Mama yung nagpahiram sa'yo ng ID na si Lee Seonju. Tingnan lang natin kung kaya mo magbayad ng settlement gamit yung mga barya mong hampas lupa ka. Sobra na siya. Bago ka umalis dito, di ba dapat mag-sorry ka muna sa amin lahat? Ako ba? Sorry, sobrang bigat nung ginawa kong kasalanan sa inyo. Kasi nagpanggap ako mayaman kahit hindi naman. Ano, okay na? Ano yun? Meron akong bisita. Sige, papasukin niyo dito. Pasensya na po sa gulong ginawa ko noon. Sa araw pa ng interview para sa student admissions ng school. Hindi ba? Nangyari naman na ang nangyari. Bukod doon sa maling tao ka humihingi ng tawad. Dapat sa pamilya ni Kang Nayon ka humingi ng tawad, hindi sa akin. Yun pong nangyari kay Kang Nayon. Ako na po ang humihingi ng sorry para i-consider niyo yung admission niya. Tsaka kahit sa kanila ako mag-sorry, hindi pa rin nila palalampasin yung nagawa ko kung hindi po siya makakapasok sa school na to. Kung ganon ang paghingi mo ng tawad, hindi bukal sa loob mo. Kasi... Oo nga, mali nga po yung mga nagawa ko. Pero matalino po ako. Straight A student na ako, malinis pang school records ko. Kaso ewan, hindi ko nagawang magpigil ngayon. Pero promise, mabait po talaga akong tao. Yung ma-expel ako sa school,
Para sa akin, hindi na makatarungan yung parusa ko. Kayo po, kung hahayaan nyo silang parusahan ako, pati kayo dadagdag sa bigat ng problema ko. Kaya po, sir, pwede nyo po bang ituring na pagligtas ng kawawang estudyanteng tulad ko kung pagbibigyan niyo yung hiling ko? Para hindi na ako mahirapan ng ganito. Para sa straight A student, hindi ka marunong mag-isip. Po? Anong mapapala ako sa pagtulong sa kawawang tulad mo? Dangal? Pera? Kung magpapadala ako sa pag-iyak mo at pinayagan ko makapasok si Kang Nayon sa Cheongdam, siguro marami kaming makukuhang pera doon. Pero ang matalinong tao, dapat kalkulado gumalaw. Kung magbubulag-bulagan ako sa hindi kaaya-ayang pangyayari na nakita ng maraming magulang para lang sa pera, sino pang magulang ang gugustuhin pag-aralin ng anak nila dito kung ang school ay wala ng prinsipyo? Kaso lang po... Isipin mong leksyon ito sa'yo. Hindi ikaw at walang kahit sinong pwedeng magbago ng kalalabasan. Dahil dapat walang kahit anong magbago sa magiging resulta. Yun ang nagbibigay dito ng halaga. Pero, kung hindi po kayo papayag... Mr. E, pakihatid na ang estudyanteng ito sa labas. Huwag kayong mag-alala, aalis naman ako. Kaso lang kailangan kong mag-CR. Basta ibalik mo yung visitor pass mo sa gatehouse kung gusto mong mabawi ID mo. Swabe. Ito gusto ko. Wawa, paano naging leksyon ko to? Buisit na buhay to! Bakit ba kasi nangyayari sa akin to? Hindi pa ba siya alis? Ba't nandito ka? Ano ka, manya ka? Gano'ng katagal ka na nandun? Anong school na mayroong prinsipyo? Yung mga estudyante nila, mga lolo-ko. Sandali, huwag kang tumawag ng pulis! Ikaw, makinig ka muna! Akin na nga! Makinig ka nga kasi muna sa akin, ano ba? Yung exhaust dun sa dulong lubi, Kelly, check mo, tignan mo! Andun yung kahan ng yosi ko. Nagyoyosi lang ako, maniwala ka, kaya ako nandito. Sira ulo! Estudyante ka, bawal din yun ah! Sige, kunwari, totoo. Pero bakit sa CR ng babae? Sige, lumabas ka dun, magtanong-tanong ka. Dali, kung meron bang estudyante na pumupunta dito para lang mag-CR, tanongin mo sila. Sinusuwa
Sabi mo. Alam mo, last year kasi... merong babaeng nanganak dito. Wala. Kaya nga walang nagsi-CR dito. Natatakot sila na baka raw may multo. Ay, kasalanan to ni Sodoon eh. Okay na ako dun sa rooftop kanini. Ayoko naman talaga dito. Nawalan lang talaga ako ng pwesto. Ay! Sakit nun ah. Oh, sorry na. Teka, sino ka ba? Hindi ka taga dito. Tapos na yung entrance exams ah. Teka, ikaw yung may dalang timba, di ba? Oh. Saan ba kasi ginagawa yung interview ng student admissions? Wow! Pagkatapos kita makita nun, na-curious talaga ako kung sino ka eh. Ba't ka nga ba may timba nun? Ay, ang dami mo namang gustong malaman. Kahit sino naman yata magtataka bakit ka may dalang timba sa interview eh. Para saan ba kasi talaga yun? Kwento mo na. Ginamit ko yon para sirain yung buhay ko. Masaya ka na? Ito po. Palabas ka na, no? Opo. Sige po, salamat. Uy, salamat ah. Ano salamat? Transaksyon to, gawin mo yung gagawin mo. Tapos ako makakapag-smoke na ulit ng payapa. Quits na tayo. Sige na, sabihin mo na. Nakikita mo ba yung nakaparadang Porsche Boxster? Box ano? Yung sobrang tingkad na pulang sports car sa harap mo lang. Yan yung paborito ni Director So. Di mo ba may magagawa yung pagmamakaawa mo? Di ka nga pinagbigyan kanina, di ba? Walang patawad yun, no? Ganon? Eh ano bang gusto mong gawin ko? Manood habang ginagawang miserable ng ibang buhay ko? Sa akin ka nagagalit. Ikaw tong nambuhos ng tubig, di ba? Basta good luck na lang sa'yo, ha? Sige, alis na ako. Hi, Ting, bakit girl? Ang dami-dami mo pang sinasabi. Manyak naman. Ay. Gagi, oo nga. May isa pa nga palang ginagamit na kotse minsan eh. Anong oras ba kasi yun uuwi?
Hala! Teka, ano kaya yun?